So, good morning guys. Mag-update muna tayo sa ating backyard. So, quick lang to guys. Papakisilip ko lang ng konti tapos may mga topic tayong konti para may matutunan din naman kayo sa ating quick update. So, yan, pasilip lang sa ating mga breeder catfish. Ayan na sila. Ayan o, naghihintay, gutom na yan. Gutom na yung mga yan. Wala na tayong feeds. So dito na muna tayo sa ating mga aquarium fishes. So ayan. Medyo makaalat yung ano natin guys, yung ating backyard kasi hindi tayo makapaglinis. Gawa ng busy tayo sa palengke. Madaling araw pa tayo nandoon. Tapos pagka-uwi natin dito is nagpapakain tayo ng ating mga alagang baboy. So dito sa area na to, nandito yung mga convict cichlid natin. So hindi nga lang talaga sila makita sa camera, pero napakalinaw ng tubig niyan, guys. Sa personal, napaka-visible nila. Ano, may malaki diyan. Yan. Tapos ang dami ng fry dito, guys. Bali ano na to sila? Bali dalawang variety yung nandito, guys. May convict cichlid at may blue polar parrot. Tapos dalawa sila, may puti at saka may kulay itim. So yun lang muna ang update natin dito. Tapos guys, tingnan nyo guys, papakainin natin ng lumot yung ating mga molly. So dito sa ano na to, sa area na to, maraming lumot dito guys. Malumot siya kasi hindi gaanong malakas kumain ng lumot yung ating mga convict at yung blue polar parrot natin guys. Kaya ang daming lumot dito, yan. Galing dito sa filter chamber na to. So nandiyan dyan yung mga poop ng ating isda. Pagkalabas dito, malago na yung mga lumot. So ang gagawin natin guys, kukunin natin yung lumot. Ayan, gaya yan, sasalok tayo ng mga lumot-lumot na dyan. Ayan, ayan, salukin natin. Tapos mamaya pagdating natin dun sa may molly, papakain natin guys. Tingnan nyo kung gaano sila kalakas kumain ng lumot. Kaya kahit hindi natin sila pakainin ng ilang araw, basta't may lumot, walang problema. Kaya sabi nga nila, ang bilis lumaki ng mga molly sa mud pond kasi maraming lumot. So dito guys, tingnan nyo dito, may mga fry tayo dito, mga almost, siguro tansyahan na lang, siguro 500 plus or less than 1,000 yung mga nandito. Tapos dinagay ko naman dito guys yung mga platinum ko. Yung mga platinum na mga long body, mga giant to guys, malalaki. Tapos may mga angel fish tayo dito guys. Yan, 10 piraso yan, angel fish platinum din yan guys. Bali may nakipag-swap sa atin si Christian de los Arcos. Kaibigan lang din natin. Nakipag-swap siya ng ng balon molly. So pinapili ko siya dito sa area na to. Tapos ayan, binigyan tayo ng na angel fish. Mga fry pa yan guys, pero bilis nilang lumaki dyan kasi fresh yung tubig. Ayan, may pulse tayo dyan, tapos yung tubig sobrang linaw. Ayan, makikita nyo talaga guys lahat. Tapos yung lumot dito guys, napakalago. Ayan, napakalago ng lumot dyan. Talagang malagong malago. Tapos meron din tayong glow tetra dyan. 4 na piraso yung female at may 2 male. So hindi pa natin yan sila binibreed, hinahayaan lang muna natin sila dyan magpataba. Sana natin sila i-breed kapag may gana na tayong mag-breed ng glow tetra. And guys, daming fry guys. Yung kulay puti lang makikita nyo, tapos yung mga kulay itim na fry hindi nyo makikita yan kasi yung bottom ng ating pond is kulay green at medyo maitim yung mga kulay ng ibang fry. Pero sa personal naman guys, napaka-visible niyan. So ayan. Dito naman guys, binawasan ko na yung mga natin. Binawasan ko na yung mga nandito. Tinanggal ko na. So ayan, ayan na lang yung mga natira diyan guys. Bali guys, meron akong dito, 15 pieces na hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, basta dito sa amin is to. Sa Tagalog guys, parang ketong ba yung isdang yun?
dito sa probinsya guys, kikilo ang tawag doon. Meron ako dito 15 pieces na mga fry, pero ngayon malalaki na sila. Fingerlings na siguro yung tawag doon. Ayan guys, oh, napakaleksi. Hindi mahabol ng camera. So ito na guys yung lumot na sinasabi ko sa inyo. Bigyan natin yung mga mollies natin. Ayan. Yung mga balon mollies natin dyan guys, nakaabang na yan sila. Ayan, oh. Oh, diba? So bigyan natin sila ng lumot. Tingnan natin kung kakain ba sila ng lumot. Ito guys, so lumot yan, oh. Kakain yan sila guys ng kakain ng lumot. Ayan. So ayan. So ayan, pinaghati-hatian na nila yung lumot. So ayan guys, hati-hati na sila sa lumot. Ayan. Tapos may mga nakikita pa akong mga fry dito guys, dito sa side na to. Kukunin natin yan mamaya para ilipat dun sa mga fry. So tingnan nyo guys kung gaano kalakas kumain yung mga molly ng lumot. Ayan yung mga breed. Ito naman yung mga breeder natin guys ng ating mga long body. Bali nag-iipon ako ng mga breeder guys kasi bala ko talagang paramihin yung mga isda ko. Kaya pag may nakita akong mga female na mga juvie size, linalagay ko na dito para makip sila. So yan, pakainin natin ang lumot. Diba? So, malakas talagang kumain yung mga molly natin ng lumot guys. Ayan. O diba? Bali ang nangyayari guys, nasa cycle yung ating fish pan kasi pag tumae yung mga isda, pag nagpoop sila, kinakain naman ng ating mga plants, mga lumot. Bali lumalago sila dahil dun sa mga poops ng isda. Tapos yung lumot naman, kinakain naman ng ating mga isda. Bali cycle talaga guys. Bali wala talagang tapon. Kasi hindi naman ako guys nag-water change guys. Bali nagdadagdag lang ako ng tubig pag medyo kumunti yung tubig, dinadagdagan ko lang. Never talaga ako guys nag-water change dito sa ating mga aquarium fishes dito sa may baba. Kung napapansin niyo naman guys, sa tuwing nagbibideo ako dito sa area na to, dyan, malinaw talaga yung tubig. Kagaya nito guys, oh, yung ano natin, yung reptab natin, makikita nyo talaga guys kung gaano kalinaw yan. At isa naman guys sa mga sa nagpapalinaw guys ng ating tubig, itong mga plants na to, halos punong-puno yan ng plants guys. Siguro mga 1/4 na lang yung natira dyan para mapaglangoyan nila. Pinupuno ko ng plants yan para yung ano natin, yung mga fry natin is makapagtago talaga. So dito naman tayo. So dito naman guys, may mga fry ako dito guys. Yan. Linipat ko na yung iba doon kasi dito sa area na to, congested na sila, napakadami nila. Kaya ilinabas ko na yung iba doon sa grow out natin. So bigyan din natin ng lumot yan. Yan. So dito naman guys, dito yung mga selected natin guys na mga ano, black balloon molly. So dito. Diyan ko sila nilagay. Marami din yan guys. May ano na to, may may-ari na si Juris Kindika. So shout out sa iyo bro. Ito na, medyo malalaki na yung mga ano mo, hinihintay mong mga black balloon molly. So dito naman tayo. So dito guys, tingnan nyo guys kung gaano kalakas kumain ng lumot yung ating mga molly. So ayan. So makikita nyo guys, yan, halo-halo na sila dyan. Ito yung mga pang-out ko guys. Nandito yung mga pang-out ko dyan. Yung ano na to, yung chamber na to, yung dalawang chamber na to, punta doon. Ito yung mga pang-out ko dito. Siguro nasa 500 pieces pa to. Binibigay ko to guys ng wholesale. Wholesale price lang to guys. Napakamura lang. Hindi nila nakikita. Hindi nila makita yung ating binibigay na lumot. Yan, dito natin lagay. So yan. Yan, inaatak na nila yung lumot guys. Ayan o. Oo, diba? So yan. Inaatak talaga nila yung lumot.
So dito na muna guys, dito na muna yung ating video kasi medyo mahaba na. So sa mga subscriber ko dyan at sa mga viewers ko, comment na lang po kayo kung ano yung mga topic na gusto niyo nating i-topic para sa susunod na video may tackle natin.